Mahalan tayo't magtulungan at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sumalit sa aming pagtungo, ipamalik ka sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong luha sa pasuyan. Magkaroon Diyos sa Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Magkaroon Diyos sa Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Isang programa na naglalayong dali ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng loob ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is coming again program. Session ay darating at di magluluwag siya'y darating. Kaibigan, kumandakang siya ay sa lubugin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is coming again program. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat po ng ating mga kapatid at mga kaibigan na nanonood po ngayon sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Salamat Brother John sa iyong palaala at ating pong pinalaala sa inyong lahat mga kapatid na ang ating pong Jesus is Coming Again Ministry ay mapapanood din po mga kapatid sa YouTube. Inyo lang pong i-type, i-search ang GCAM Ministry. At doon po ninyo mapapanood ang ating pong programa, Mahal Kong Mga Kapatid. Alright, atin po i-announce po yan may ulit. Atin pong binabati ang bawat isa sa inyo mga kapatid at sa muli po welcome. Ako po yung kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. ay bumabati sa inyo na isang mabuti at maluwalhating araw upang atin pong sama-samang pag-aralan ang salita ng dakilang Diyos. Alright, tayo muna po yung manalangin mga kapatid. Dakilan namin namang nasa langit, nagagalak po kami at nagpapasalamat ng ginalamang sa inyo pong mayamang pag-ibig, patnubay, pagpapala, karapatan, ipinagkaloob na kami po'y makapag-aral ng inyo pong dakilang mga salita. Sa inyo po kami humihiling ng kaalaman, gabay ng Santong Espiritu at bawat isa ay matuto sa inyong salita, Panginoon. Hindi lamang basta pumatikos, hindi lamang basta magsalita, kundi tanggapin kung ano ang katotohanan. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, mahal ko mga kapatid, akin po ang binabati ang lahat ng ating mga kapatiran sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kapatid sa buong mundong nanonood at tigitin po dito sa United States of America. Well, akin po binabati ang bawat isa po sa inyo. Tapos na po tayo manalangin, tayo pinadaan mga kapatid sa pagkat medyo mahaba-haba ng konti ang ating pong excuse me, ang ating pong pag-uusapan mga kapatid. So, welcome po kayong lahat sa ating pong programa at hiling ko po sa inyo mga kapatid, dalangin po ninyo ako kasi ating pong discussion ngayon medyo little bit bold. Ibig sabihin mga kapatid ay medyo
Sa mga nakikinig na ayaw po tumanggap ng katotohanan, masakit sa kanilang tainga. Ang totoo po niyan mga kapatid, tayo pinag-discuss nito, hindi po sapagkat gusto natin silang kontrahin, ipahiya, o kaya sila mga kapatid ay atin pong galitin. No, that's not the point. Ang atin lang po dito, sinihingi po mga kapatid ang ating opinion, kaalaman tungkol sa bagay pong ito, atin pong sinasagot ang kanila pong mga ipinapadalang mga videos dito po sa atin at atin pong bibigyan ng pansin mga kapatid. Now, gusto ko pong ipaalam sa inyo na may nagpadala po ng isang video at ang video po mga kapatid ito kahit hindi padala sa akin, available naman po mga kapatid kasi mapanood lang po naman ninyo sa YouTube eh. Meron pong isang lalaki dito mga kapatid na sa akin po ay napakalaking hamon ito na dapat bigyan ng pansin. Isang hamon ng Roman Catholic Church na ang sabi po nila ang mga protestante daw ay mga sulpot ayon sa Biblia. Alam niyo kapatid, kung inyo pong pag-uusapan, atin pong pag-uusapan ng malalim. Si Martin Luther na siya tinawag the Father of Reformation, actually hindi po siya tinawag the Father of Protestancy. Tinawag siya the Father of Reformation. For your additional knowledge lang sa mga kapatid nating mga Roman Catholic at mga Protestants na tinatawag. Actually mga kapatid, si Martin Luther ay hindi po nagtayo ng simbahan na protestante at gusto pong magprotesta sa Iglesia Katolika. Mahal na mahal ni Martin Luther ang Iglesia Katolika. Well, in fact, siya po mga kapatid, mahirap man, pero nagsusumikap. Gusto ng kanyang magulang na maging lawyer, pero mga kapatid, siya po'y naging monk, naging pare, at naging master at doctor of theology ng Iglesia Katolika Romana. Siya po'y dumating sa Roma. Lumuluhod siya mga kapatid sa kanyang paglalakad, lalo tigit paakyat doon sa dako ng Roma. Ang nangyari mga kapatid ay nananalangin siya na siya po ay gamitin ng Panginoon. Tulad din po kay John Hus, isang Bohemian, kila ni Jerome, kila ni John Wycliffe, at iba pa. Ang tawag sa kanila mga kapatid ay gusto nilang ma-reform ang Iglesia Katolika. Of course, ang mga leaders na ayaw pong ma-reforma sila at ayaw nilang pumasok sa reforma, gusto ng kanilang mga membro kasi una mataas sila, mababa lang yun doon na sino kayo dyan pwede mabuto sa amin. So mga kapatid, ang ginawa po ni Martin Luther, sabi niya, ang ire-reforma ay ang doktrina ng Iglesia Katolika. Ayaw po mga kapatid makinig ang Iglesia Katolika sa kanila pong reforma. Ang ginawa po mga kapatid ni Martin Luther, siya po ay gumawa ng 98 to 95 thesis at kanya po ito ipinako sa Wittenberg, Germany at nakalagay po doon ang mga doctrines na gusto niyang ma-reforma sa Iglesia Katolika. Pero mga kapatid, ang Iglesia Katolika ay nagagalit mga kapatid sa mga tao itong nagre-reforma. Ang tawag sa kanila nagprotesta. So, negative ang dating Negative ang dating. Nagprotesta sa Iglesia Katolika. Actually, mga kapatid, tulad ng pangalan Kristiyano, hindi po yun ipinangalan nila ng Apostol Pablo sa kanilang grupo sa panahon po nila, kundi pinangalanan nila sa ganon. Ito po protestante, ipinangalan na lang po ito ng Iglesia Katolika sa mga taong ayaw tumanggap sa aral ng Iglesia Katolika, lumabas sa Iglesia Katolika at nagpatuloy sa kanilang alam na tama. Ito naman ay tinanggap ng maraming mga tao kasi alam naman talaga nila during that time ang corruption mga kapatid at abuses of power sagana sa kapanahunan talaga ng 1500. Ngayon ang nangyari mga kapatid, sa galit po nila ng mga taong ito na lumabas sa Iglesia Katolika at lumago sila, tinawag silang protestante. Ano pa't panahuli mga kapatid, ang Iglesia Katolika gumawa po ng counterfeit po nito. Tulad halimbawa, nagtayo sila ng grupo ng mga taong walang pakikinggan, liban lang sa utos ng galing sa Vatican City of Rome. Ang tawag sa kanila ay the Jesuits. So ang nangyari mga kapatid, sila tinatawag the militia of the Pope. Kung atin pong pakikinggan ang kasaysayan, malinaw na ang mga taong lumabas sa Iglesia Katolika ay kanila pong pinipersecute, pinagpapatay, at ang tawag sa kanila ay protestante. Actually, hindi po yun ang panukala ni Martin Luther na siya po ay magprotesta. Ulitin ko po ha, hindi po niya panukala na siya po tawaging protestante o protester ng Iglesia Katolika. Ang gusto lang po ni Martin Luther kapatid ay ma-reforma. Kaya nga tinawag sa the Father of Reformation. Kaya lang, ang itinawag naman ng Iglesia Katolika sa kanila, hindi reformation, kundi protesta lang talaga. So nangyari mga kapatid sa panahon at pagkakataon pong yaon, lumaganap ang tinawag ng protestante o reformation sa buong Europe, kahit umabot ito sa dako ng Africa,
dumating nga sa Amerika, dumating pa sa dito sa kontinente ng Russia. Kung atin pong papansinin mga kapatid, napakalawak po ang inabot ng tinatawag na Reformation. Ilang tawag nila mga protestante. Ngayon, sa ating presenting panahon, sa mga Pilipino, ang Iglesia Katolika ito yon. Lumabas po mga kapatid ang mga protestante, depende sa leader nila. Halimbawa mga kapatid, si John, tawag nito, John Wycliffe. So, ang kanyang leader by the time, si Wycliffe, kaya tinatawag Wycliffian. Okay? Then, meron si Martin Luther, mga kapatid, so tinawag Lutheran. Depende po kasi, hindi po yan sila magkasabayan, mga kapatid, ha? Yan po ay, depende po yan kung anong taon sila. Now, ibig sabihin lamang, ay mga taong ito na nag-lead out at sumunod sa kanilang leader, yun ang itinawag na rin po sa kanila. Halimbawa, tulad kay John Waldo, sila po umakyat sa Alp Mountains, mga kapatid, at doon po mga kapatid sila pinersecute at pinagpapatay. Marami sa kanila ang nangamatay. So ang ibig sabihin sa panahon at pagkakataong ito, makita po natin na tinawag silang Waldensians galing po sa kanilang leader na si John Waldo. Kung ating papansinin, ang tingin nila ay nagpuprotesta ang mga taong ito, ang tawag sa kanila protestante. So lumabas mga kapatid sa Iglesia Katolika ang mga taong ito, so ang tawag nila ngayon ay mga sulpot. Okay, sulpot. Ang ibig sabihin ng sulpot, kung ito yung Iglesia Katolika, lumabas lang. Yan, mga sulpot. Yan, mga sulpot. Ano po? Tawag na sulpot. Pero kung inyo pong pag-aaralan mga kapatid sa kasaysayan, ang Iglesia Katolika Romana ang pinakamalaking sulpot sa kasaysayan sa larangan ng Kristyanismong aral at pangangaral. Ipaliwanag ko po sa inyo ang bakit po yan. Ako po mga kapatid ay magpapakita sa inyo ng isang video at ang video pong ito ay dito po ninyo makikita na ito ay isang lalaki, mga kapatid, na kung saan siya po ay, ang tawag po sa kanya Mr. Purist Catholic. Okay? Now, atin pong titingnan sandali, kahit hindi po natin tapusin sandali mga kapatid, kasi 10, okay? 10 itong kanya pong mga marka, mga palatandaan ng isang sulpot. So, hindi po natin ito matapos lahat kasi mismo ang pagsagot po dito, isa lang sa sinabi niya, layo na sa katotohanan eh. At marami din patunay niyan. I-discuss natin mga kapatid. Ito po yung sinabi niya. Pakinggan niyo muna sandali ha. Ano nga ba ang mga 10 marka ng sulpot na sekta? Una, not founded by Christ. Alam naman natin na iisang iglesia lamang ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon po sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Kung mapapansin po natin, naka-singular form ang salitang church. Ibig sabihin, iisa lamang. At ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagtatag ng iglesia na ito almost 2,000 years ago, according to sa mga scholars at based on history. At malinaw naman na sa bansang Israel, unang lumitaw ito. Ngunit bakit pa maraming mga sekta ang nagsusulputan ngayon? Tayo po sa Center of the Study of the Global Christianity at Gordon Conwell Theological Census ay mahigit 40,000 Christian denominations and organizations sa buong mundo. Now, alin po ba dito ang tatlo? Meron po tayong 3 batayan. Una, sino ang founder nito? Sino ang founder nito? Kristo. Malamang, isang tao. At kapag tao ang founder nito, magtaka ka na. Dahil ito ay nagpatotoo sa sinasabi ni Kristo sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala, mga kababalaghan upang iligaw, maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi na rin po nakapagkatala. Manawa, kailan ito itinatag? Ayon po sa history, Jesus proclaimed His church almost 2,000 years ago. Kaya matutukoy mo kung peke ang isang iglesia kung hindi ito tumutugon sa taon ng pagkakatatag ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ang iglesia na kinakaniban mo ay nagsimula lamang noong 16th century, ako po, mag-isip ka na. Pangatlo, nagsimula ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa bansang Israel. Hanggang sa lumaganap sa Roma na kung saan ay naging malaking rason upang pumalat sa buong mundo. Now, kung ang iglesia na kinakaniban mo nagsimula sa ibang sulok ng mundo,
Lalong-lalo na, kung ito ay made in the Philippines, magtaka ka na. Okay. Sige, diyan lang muna tayo mga kapatid ha. Diyan lang muna po tayo sa una niyang binanggit kasi po maiksi lang ating time. So atin pong ituloy-tuloy mga kapatid. Sana inyo pong napakinggan. Bigyan ko po kayo ng out of 10, 5 lang muna doon sa kanyang sinabi na mga kadahilanan na kung saan bakit ang isang pong sikta ay matawag na isang sulpot. So atin pong titingnan mga kapatid ang puntong ito para po magiging mas malinaw sa inyo. Number 1, sabi niya mga kapatid sa punto pong ito, sabi niya not founded by Jesus Christ. So inyo po makita ang Matthew 16:18 in a singular form nga po naman ang inilagay dito ay build my church. Ibig sabihin, isa lang ang iglesia na kanya pong itinayo. Pero hindi niya ito pinaliwanag. Tandaan po ninyo, may iglesia sa Corinto, may iglesia sa Tiatira, may iglesia sa Sardis, merong iglesia ng mga banal, iglesia ng mga panganay, iglesia ni Cristo, iglesia ng mga banal. Iba-iba pong tawag ng grupo sa kanila, pero under lang po sila sa isa pong pangalan na Kristiyano. Okay? Na itinatag ni Cristo. Ang kanya lang pong gustong palabasin talaga nito mga kapatid na ang pinakamatandang iglesia, Iglesia Katolika Romana, dapat umabot ka doon sa 2,000 years kasi kung hindi, ay sulpot ng klaseng iglesia. Okay, yan po ang kanyang pinakapunto. Hindi po itinatag ni Cristo. Now, ikalawa mga kapatid, teaches the doctrine of the devil. Yan po ang ikalawang marka daw. Ang ikatlong marka requires tithing to its members. Ni-require ang mga membro na magta-tithe. So, hindi pala ito galing sa Diyos, kundi sa kanya requirement lang to. Okay? Number 4, Security Exchange Commission registered. Ibig sabihin, kung ang pangalan ng iglesia ay nagparehistro yan sa Securities Commission, ay ikaw ay peke. Hindi naintindihan ng taong ito ang kanyang sinasabi. Hindi mo ba alam na ang Iglesia Katolika ay nakarehistro din naman kung saan bansa siya pumasok at kung saan siya nakalagay? At kung hindi nakarehistro sa Securities Commission sa gobyerno o pag-gobyerno ng isang bansa, tulad naman dito sa Amerika, tatawagin kang illegal na kasing sikta o denominasyon. Church of Satan nga, nagpaparehistro, kayo pa. Tandaan ninyo, ang Amerika ay isa po itong bansa ng mga protestante na tinatawag po ninyong gano'n. So ang ibig sabihin lamang, dapat kang magpa-register para hindi ka matawag na bugos-bugos na grupo ng mananampalataya kahit Romano Katoliko ka pa. Kaya hindi naintindihan ng taong ito kung ano ibig sabihin. Sa tingin niya ay illegal ito, Securities Commission. Yan po ay gawa, required ng government. Okay? Number 5 mga kapatid ay Bible alone. Pagka isa daw sikta ay nagtuturo ng Biblia lamang, yan daw ay katuruan ng mga false prophet. Yan daw katuparan ng Matthew 24, talata 11, and many false prophets will appear and deceive many people. Ibig sabihin, kung magtuturo ka ng Biblia ay salita ng Diyos o Biblia lamang dapat magbabatay ng ating pananalig at kaligtasan sa Diyos, ay ikaw daw ay isa ng bulaan na iglesia o ang tawag sa sulpot. Bakit ganun ang kanilang punto mga kapatid? Kasi gusto nila palabasin na hindi lamang Biblia ang siyang tunay na maging batayan ng ating pong pananampalataya. Dapat may tradisyon pa. Okay? So Bible plus tradisyon. Alam nyo kapatid, kung alisin yung tradisyon, walang-wala talagang punto halos ang Iglesia Katolika pagdating sa katotohanan. Hindi naman lahat mali turo ng Iglesia Katolika. Ay ba, turo ng Iglesia Katolika na kay mananalangin? Tama po yan. Biblically speaking, tama po yan. Pero yung magro-rosaryo mga kapatid paulit-ulit, hindi na po tama yon. Kalawa, nagtuturo sila na ang tao mga kapatid ay dapat sumampalataya kay Maria bilang ina ng Panginoong Hesukristo sa pagiging tao. Correct yan. Pero kung ituturo na si Maria ay anak ng Diyos, mali yan. Si Maria ang tao kahit kailan hindi ng anak ng Diyos. Si Kristo ipinanganak sa lupa, hindi Diyos kundi tao. Kaya huwag niyong tawagin si Maria ina ng Diyos, inang Diyos. Okay? Lalo tigit mga kapatid, wala po sa Biblia dapat manalangin ka kay Maria. Meron ka nang ipinupunto, bakit ka naman nagpapapray sa iyong pastor? Kami din nagpapapray kay Maria. Hindi naintindihan nilang puntong ito. Ang pastor, pagkalapitan ko, Pastor, good morning po. Yes, ano natin? Pwede pa po niya kayo pag-pray. Tandaan niyo kapatid, ang pastor na magpipray sa akin po, sa Diyos at ako'y kanyang ibabanggit sa Panginoon at kami magpipray, buhay yan, buhay. Hindi katulad kay Maria, matagal nang patay. Saan ka makabasa sa Biblia na mga patay manalangin para sa iyo? Diyan nga nagkamali ang mga ito. Kahit kailan ang patay hindi pwedeng manalangin. Alam naman ninyo, pag-ibig, buot, ugalit, mga panukala, at iba pa, pagka ang patay, tapos na.
Isipin niyo ang mga patay ang mananalangin para sa inyo. Saan ka makakita sa Biblia na ang mga patay ay nagpe-pray para sa mga buhay? Walang ganon. Kaya nga mga kapatid, dapat maintindihan ito kasi ang gusto nila, mayroon pong tinatawag tayo na tradition daw. Bakit? Kasi sa 2 Thessalonica 2 talatang 16, ang sabi daw ni Apostol Pablo, mga kapatid, na binigyan namin sa katotohanan at ang mga tradisyong aming sinabi sa inyo. So, yun ang puntong kanilang pinangawakan, yung salitang tradisyon. Kaya dapat daw, Bible plus tradition. Ito pang malungkot. Hindi ko mo may salitang tradisyon at kayo may salitang tradisyon. Yung tradisyon ng mga apostol, yun ang tradisyon ng Iglesia Katolika Romana. Sa totoo lang hindi, napakalayo sa katotohanan. Pakinggan po niyo mga kapatid, tuloy natin. Atin pong i-discuss muna ang pinakauna, not founded by Jesus Christ. So ang isa po daw iglesia na hindi po itinayo o itinatag ni Jesus Christ, yan ay hindi totoo. Alright? Maganda. Tama naman po din yung puntong yon. Pero gusto nilang ipalabas na ito pong itinayo ay Iglesia Katolika Romana. Pakinggan niyo mga kapatid. Nagsimula sa Israel, sabi niya, nagsimula sa Israel at umabot ito sa Roma at mula doon ay lumaganap sa buong mundo. Kaya mga kapatid, ito salungat ito sa doktrina ng mga Katoliko. Bakit? Ang katotohanan at itinayo ni Kristo ang Iglesia sa Roma, hindi Israel, ayon sa Katoliko. Pero ito naman, itinayo sa Israel. Tapos, nangaral daw mga apostol doon po sa Roma. Kaya daw, galing sa Roma naman, kumalat daw sa buong mundo. Mali ito. Bakit? Ayon sa doktrinang Katoliko, nagkumpisang nagtayo si Kristo sa Roma. Ikalawa, sa Roma daw nagkumpisa ang pagkalat ng Kristyanismo. Mali na naman yon. Bakit? Pakinggan niyo mga kapatid. Galing po sa encyclopedia, Wikipedia sabi po, where Christianity started. Hindi po sa Rome kapatid. Hindi sa Rome nagkumpisa ang pagkalat. Okay? Isa lang sa mga apostolis, mga kapatid, ang nakarating doon, as per record na nangangaral ng matagal, walang iba si Apostol Pablo. Pakinggan niyo po. Christianity began as a Second Temple Judaic sect in the first century in the Roman province of Judea, from where it spread throughout and beyond the Roman Empire. So saan na nag-umpisa? Sa Judea, hindi sa Roma. Actually, ang Judea, sinakop nila ng Roma, pero hindi talaga yun sakop ng Roma. Kanila lang ginera ang mga Israelita. At by this time, mga kapatid, sila po ay under the oppression na abutan pa ni Jesus Christ kasi mga Romano naman talaga ang nagpapapako kay Jesus Christ. Mali na naman ang sinabi ng taong ito. Okay? Hindi, tulad na sinabi niya, nagmula daw sa Roma na kumalat sa buong mundo. Mali. Nag-umpisa ito sa Judea kung saan ang Kristo nangaral. Itong Judea kasi mapatid galing sa ngalang Judah. Si Jesus Christ ay galing sa lineage ni Judah. Tinawag na po siyang the Lion of Judah. Okay? Hindi po the Lion of Roma. Okay? So sana po maintindihan na ito. Now, ang tanong mga kapatid, ito po ang tinatawag natin pag-spread out. Saan nagmula? Sa Judea. Hindi nagmula sa Roma. Okay? Atin pong kinokorek yan. Mali yan. Ito pa, kinokorek din po natin itong puntong ito. Ang sabi po kasi nila mga kapatid ay, ito na-topic natin ito sabi nito ni Gitgano na sila daw may-ari ng Biblia. Romano Katoliko may-ari ng Biblia. Atin po kinurek yan mga kapatid kasi sabi nila, sila daw nag-collect ng mga libro kasi nagkalat daw. At saka sila din ang gumawa ng mga bersikulo ng Biblia mga kapatid. Maling-mali na naman yan. Actually, itong mga tao ito, intindi nila sa mga taong nakikinig sa kanila, mga bubo na lang at hindi nag-aaral. Sana wag naman ganon. Kasi mga kapatid, napakapangit po ang bagay pong yan. Hindi po tama yan at hindi nararapat ninyong isipin yan ang ganyang mga bagay. Kasi mga kapatid, walang katotohanan ang bagay na iyon. Okay? Wala pong katotohanan ang mga bagay na iyon. Okay. Atin pong ipagpatuloy. Excuse me sandali mga kapatid ha. Alright. Kumuha lang po tayo ng tubig sandali ha. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ito mga kapatid, ikinokorek ko natin itong area ito. Sila raw nag-collect
Mali na naman ito. Ang mga tao pa naman kailang pinapangaral sa panahon ng pagmimisa. Ito, pakinggan niyo mga kapatid ha. Totoo ba ito? Ang question no. Did the Roman Catholic Church put the Bible together? Ang sagot sa atin mga kapatid ng Encyclopedia Britannica, absolutely not. Kita niyo mga kapatid. Ang sagot mismo, absolutely not. Tapos ang mga tinuturo niyo, ganyan. In the days of Jesus, there was a lot of text in use in the Hebrew people. Isipin niyo kapatid, sila daw ang nagsulat, sila ang may-ari ng Genesis to Malakay, Matthew to Revelation, o Genesis to Revelation. Sila daw naglagay ng mga verses na yan, ng mga chapters na mahihahiya kayo. Mahihahiya kayo. Bago pa nagkaroon ng Romano Katoliko, wala pang ang empire ng Rome, nandiyan ang Old Testament na ginagamit ng mga propeta. Iningatan niya ng mga Hudyong mga scribes. Ang Diyos na, Genesis 3:23, inilagay pala sa kaban ng tipan eh. Tapos kayo ang naglagay ng mga versikulo at mga chapters ng mga yan. Tapos Romano Katoliko may-ari. Saan nyo na ilagay ang pagka-property na Diyos niyan? Kayo na palang may-ari niyan. Ito pa oh. Absolutely not ha. Yan mga kapatid, ang pinakamaliwanag na sagot yan. O ito pa. Sila daw nanguligta. Ayon po sa Encyclopedia Britannica, pakinggan yung maigi. While the letters to Timothy, Titus, and Philemon were addressed to individuals, the others were sent to churches and various sites. A series. Sometimes before the end of first century, ibig sabihin nasa 100 pa lang pangbilang ng panahon yan. Most Paul letters were, Paul's letters daw, collected. First century pa lang, collected na. Tapos kayo magsabing kinulikta pa lang, kayo pang nangulikta, kayong nangulikta, kayo na may-ari ng Bible. Ito kasi mga tao din kasi minsan, paniwala lang ng paniwala ng mga ito. Kaya sabi ko ano bang tingin niya sa mga Pilipino, mga bobo na lang? Ang mga Romano Katoliko dumating sa bansang Pilipinas, inuuto-uto ang mga Pilipino at pinagkakastigo, pinagpapatay ang mga Pilipino. Hanggang ngayon ba naman, kayo ay magpapadala pa sa ganyang klaseng kaisipan? Nandito na po tayo sa computer age. I-type lang ninyo ang kasaysayan, lalabas na po yan. O ito, hindi nyo kinulikta. First century pa lang, na-collected na yan, no? Saka makita ng collected to be. Walang ganon. Past tense na yan. Collected na yan, panagdaan na yan. And circulated. So ito yung mga sulat, kinopya nila yan, sinirculate nila yan. Hindi totoo yung sinabing nakalat yan, tapos Iglesia Katolika pa ang nag-collect. Pagka mali-mali talaga ng mga turo ninyo. O ito pa, sila daw ang nag-divide ng mga verses ng Bible. Pakinggan nyo ng maigi. They came a lot later Italian Dominican scholar. Tama naman, Dominican scholar. Santi Pagnini, 1470 and up to 1541. Divided the New Testament verses, but they were a lot longer than the ones we have today and didn't catch on. So ito napakahalaga ito mga kapatid. Ito pinagmamayabang ng pare na ito ng Dominican scholar na si Santi Pagnini, siya daw ang nagsula, siya daw ang nag-divide ng buong Biblia. Mali na naman. Hindi niya dinivide ang New Testament, ang Old Testament. Ang dinivide niya ayon dito sa Encyclopedia, New Testament lang. Ang nakapurke pa talaga, hindi pa tinanggap yung trabaho ng pare. Bakit? Dinivide na lang niya, mahaba pa rin. So sino ngayon ang nabigyan ng credit? Ito nakalagay sa Encyclopedia, the credit for our system today. Today ha? Today. Kailan ito ni-reserve mga kapatid? 2023. O sinabi ito ulit at ito na-upgrade. Today goes to a French scholar, Robert Estienne. So ibig sabihin mga kapatid, napunta dito kay French scholar na si Robert Estienne. O tinawag nilang si Robertus Stephanos. Sino itong taong ito? Ang taong ito mga kapatid, kung inyo pong titingnan, pakinggan po niyo ng maigi, ang tao pong ito, siya po mga kapatid, ay ipinakikilala ayon po sa Encyclopedia again. Ito po si Robert Estienne, pinanak September 3, 1559, known as Robertus Stephanos sa Latin, and sometimes referred to as Robert Stephens. Okay, was 16th century printer in Paris.
he was a former Catholic. Pag sinabi mong former, noon Catholic siya, pero hindi na Catholic. Kaya nga former eh. Pinanganak sa Katoliko, nung lumaki siya, narinig niya ang pangangaral ng mga tinawag reformers. So ang nangyari mga kapatid, siya pina-convert into Protestant. So ang taong si Robert Estienne ay hindi Romano Katoliko ang gumawa, kundi siya ay isang Protestante. At siya din po ang gumawa ng mga verses ng Bible, hindi Katoliko Romano. Okay? Sana naman ituro ninyo yung tama. Kayo, kwento laki ng kwento, hindi nyo tinuturo ng tama. Tapos magdidipinsa pa ng mali-mali. Ang nangyari ngayon, ang lalaki pong ito, ikinagalit ng maraming Catholic theologians. No? Many of these published Bibles included some commentary which upset the Catholic theologians. Galit sila dito sa taong ito. Bakit protestante na kasi siya eh? So ang ginawa na lang ni Robert, umalis na lang siya mga kapatid sa kanyang lugar na sinilangan. Bakit? Delikado ng buhay niya, buhay ng kanyang misis at mga anak eh. So siya po mga kapatid lumipat sa Geneva at doon po siya nagkaroon ng citizenship sa Geneva. Doon naman niya isinulat ang first Bible na gumamit ng verses. Pakinggan niyo. Ang tawag po nito mga kapatid, Geneva Bible, GNV. Geneva Bible o version. Pakinggan niyo mga kapatid. Kung inyo pong ilagay itong Geneva Bible ang cursor ng inyong laptop o ng inyong pong mouse, lalabas ito. Ito yung first Geneva Bible na may verses. The Geneva Bible is one of the most historical significant translation. Bakit most significant translation of the Bible into English preceding the King James versions by 51 years? It was the primary Bible of the 6th century English Protestants and was used by William Shakespeare. Itong si William Shakespeare, kilala naman nyo yan. At magagaling na mga tao talaga yan. The first English New Testament to use na gumamit po ng chapters at saka verses tulad naman ni William Whittingham noong 1524, 1579, ginamit na nila ito. The first, pakinggan nyo mga kapatid, the first Bible in English to use both chapters and verses ang tawag Geneva Bible. Hindi po Romano Katoliko may-ari nito. Hindi po Romano Katoliko ang nauna. Na ang gumamit ng chapter at saka verses, walang iba kundi si Robert, mga kapatid, Stephanos. At siya din po ang sumulat ng first Geneva Bible na gumamit ng chapter at saka verses. Kayo kasi ang laki na ang hindi ninyo tinatama yung tinuturo nyo sa mga tao. Ang dami ng mga Pilipino, mga dinaya nung araw. Hanggang ngayon pa naman, dudugtong pa kayo dyan. Ang daming mga nag-graduate ng history, daming gumraduate ng Master of History, napakadaming Doctor of History. Ituro nyo ang tama. Turo nyo ang tama. Tapos kayo pong may gana magsabing itong mga sulpot. Tingnan natin kung sulpot nga ba naman. Mga kapatid, ako po hindi naniwala ng sulpot na yan. Okay? Bagamat sabihin ko sa inyo, kung sulpot man ang pag-uusapan natin, ang Roman Catholic, ang giant, ang pinakamalaking dambuhalang buksyon or sulpot sa kasaysayan ng Kristyanismo. Patunayan ko sa inyo mamaya yan. Kung ang Panginoon ba naman ay may grupo kanyang kinasanluwa, born again, o mabaptisman, mapintikostal, at gusto ng Panginoon yan, bakit mo tatawagin ang trabaho ng Diyos na sulpot para lang ikaw talaga ang ma-recognize na isa? Sinabi ng Panginoon, kung may mga tupa sa iba't ibang mga grupo, tatawagin ko sila. Tinawag ng Panginoon yan. Ako mga kapatid, in the first place, hindi ako against dyan sa mga kung anong pananampalataya. At least lang ako doon mga kapatid sa mga turong mali. Okay? Turong mali. Ito pa. Sabi ko sa kanila o sa inyo mismo, lagi kasi ninyong ipinipilit yung tradisyon. Kasi yung ang itinuturo ni Apostol Pablo, may tradisyon. Mamaya puntahan natin yan. Yung tradisyon ba ng Iglesia Katolik, ang kanilang inaangkin nga yung tradisyon nila, at tradisyon sinabi ni Apostol Pablo, magkapareho. Sabihan ko po kayo, thousands and thousands of kilometers, kilometro ang layo. Hindi talaga. Saan ka makita ng apostol na bibinyag ng mga sanggol na wala pang kautak-utak? Buhusan pang ulo. Saan ka makita ng mga apostol na nagkukrusipiho at nagdadala ng mga dumina, nagdadala ng mga palaspas, nagdadala ng
Anong tawag niyan? Rosaryuhan. Puntahan natin yan. Ito, ayon sa encyclopedia, according to the Catholic tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Saan daw mabasa? Catholic tradition lang. Hindi yan Apostles tradition, ha? Catholic tradition. Pakinggan nyo. Iba ang Apostles tradition sa Catholic tradition. Hindi ko mong may mabasa kayong tradition sa Bible, Roman Catholic tradition na yun. Tulad ng salitang, pag sinabing Catholic, hindi ibig sabihin Roman Catholic agad. Kasi ang meaning ng Catholic, universal. Sana naintindihan po nyo yan. Kung ayaw yung intindihin, problema na ninyo yan. Ito pa, according to the Catholic tradition, si Pedro daw unang Santo Papa. Ulitin natin ito mga kapatid, ha? Okay, ulitin natin ito. Kasi kasama ito sa sagot noong ating ipinakita ng video kanina, pinakita natin video. Kahit kailan mga kapatid, hindi talaga si Kristo ang nagtayo nitong Iglesia Katolika Romana. Ang nagtayo ng Iglesia Katolika Romana, siguro first time yung marinig ito sa akin, hindi si Kristo. Ang nagtayo, imperyo ng Roma. Ano ang Roma? Pagano. Pagano yan. Pakinggan niyo mga kapatid. Hindi ako magsalitang ganang akin, ha? Galing po ito sa World Encyclopedia of Interfaith Studies. Okay? Galing sa World Encyclopedia. Alright, pakinggan nyo. Makita nyo rin po ito mga kapatid sa Wikipedia. Christianity became the official religion of the Roman Empire when Emperor Theodosius the first issued the Edict to Thessalonica 380. What year? 380. Hindi 100, ha? 100 tapos na ang mga apostolis lahat, patay na sila, no? 380, which recognized the Catholic Orthodoxy of Nicene Christians in the Great Church as the Roman Empire state religion. Ano daw mga kapatid? Roman Empire state religion. Okay, tuloy natin. Most historians refer to Nicene Church associated with emperors in a variety of ways. As the Catholic, the Orthodox Church, and Imperial State, the Imperial, Imperial Roman Church. Ano daw? Imperial Roman Church or the Byzantine Church. Okay? Or Byzantine Church. Although some of those terms are also used for wider communication of communions extending outside the Roman Empire. Now, ano po itong tinatawag Imperial Roman Church? Pakinggan niyo mga kapatid. Tuloy natin. Inyo rin po itong mapanood, mabasa mga kapatid sa Britannica, sa Wikipedia, History of the Roman Catholic Church, Religions. Pakinggan niyo po maigi. The Roman Empire legally recognized Poland's Christianity as a valid religion in 313. Kailan lang daw sila nirecognize? 313. Later in that century, so later, ibig sabihin, 13 to 313, 314, hanggang umabot ng 380, AD, Anno Domini of the death of Christ, Roman, pakinggan nyo kapatid, pakinggan nyo maigi ito. Roman Catholicism became the official religion of the Roman Empire. Ano daw? Roman Catholic, 380 ito, 380. Tapos na mga apostolos dito kasi 100 tapos ng Biblia eh. Okay? So 280 years after, ang Roman Catholic ay nagiging official religion ng Roman Empire. Hindi ito official religion ng Kristiyano. Hindi ito official religion ni Kristo. Hindi ito official religion na kung kaninong bansa. State religion lamang ito ng Roman Empire. Okay? Ito pang malungkot. Gusto ng imperyo ito, sila lang ang kikilalanin. Ito pakinggan yung maigi. During the following 1,000 years, Catholics were the only people recognized as Christian. Kita niya mga kapatid? Sila lang din ang nag-recognize sa kanilang mga sarili mga Kristiyano. Habang may mga Kristiyano doon na sumusunod kay Kristo, pinagpipersecute naman nila, pinagpapatay naman nila. So ano na ang Roman Catholicism? 380 lang became the official religion, not religion of God, of the Roman Empire. So sana po. Kaya yung sinabi ninyo na hindi si Kristo nagtayo, klaro, hindi talaga si Kristo nagtayo niyan. So sabi niya, isa sa mga marka ng sulpot, hindi si Kristo nagtayo. O dito, makita mo talaga na hindi si Kristo. Actually, kung ituloy-tuloy pa ninyo mga sinasabi niya, ito pag sinasabi niya mga kapatid, ito po daw ang tinatawag natin na
mga sulpot, hindi itinayo ni Kristo. Ang itinayo lang Iglesia Katolik Romana. Therefore, kung hindi daw si Kristo ang nagtayo at tao lamang, dapat magtaka ka na. So malinaw ito na hindi po talaga si Kristo ang nagtayo. Ang nag-angkin na kanila ito at official religion nila ng Roman Empire, walang iba, tinawag nilang Roman Catholicism. Ito pa, sabi niya, Matthew 24, not founded by Jesus Christ. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamangamanghang himala at mga kababalagan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Pakinggan niyo mga kapatid, ang Iglesia Katolika naging official religion lamang ng Imperyo ng Roma, 380. Sinabi ito ni Kristo mga kapatid, 33 AD. Bago siya umakyat sa langit at bago siya namatay. Minusan niyo mga kapatid ang 380 sa 33 AD. More than 300 years, saka pala nagkaroon ng Katoliko. In short, hindi talaga sila dito karugtong. Ito sa Matthew 24. So anong itawag natin dyan kung hindi si Kristo? Kung sundan natin ang sinasabi niya, pagka hindi si Kristo nagtayo, sulpot. Hindi naman talaga si Kristo nagtayo na ito. Anong itatawag dito? Sulpot din. Okay, sige. Kailangan daw ay 200 years ago na ang age o edad ng isang tunay na itinayo ni Kristo. Bakit? Ito mga kapatid, sinabi niya, Jesus Christ proclaimed almost 2,000 years ago, I will build my church. So ibig sabihin, buhat nung sinabi ni Kristo yon mga kapatid, 2,000 years ago na, or almost 2,000 years, konting-konti na lang. Yun daw ang tama. Ayon sa kanya. Okay? Wala naman akong problema doon kung tama. Pero ating subukan ng Iglesia na Katolika kung tatama ba dito ang claim nila. Pakinggan nyo ba din? Ito pong Iglesia Katolika, akin na pong sinabi sa inyo na ito po ay 380 AD, Roman Catholicism became the official religion of the Roman Empire. Kailan daw? 380. Pansin ninyo mga kapatid. 380, okay? 380 nag-umpisa, ngayon ay 2023 na, 2023. Menusan ninyo ang 2023 ng 380 Christian era, 1,643 years na ang Iglesia Katolika Romana na nag-exist dito sa balat ng lupa. Pumunta sila sa iba't ibang mga bansa, hindi para mangaral, kundi sinakop ang mga bansa, pinilit ng mga Pilipino na maging Romano Katoliko. Hindi naman lahat nagpatihag. Isa na dyan sila Pulapo at iba pa mga Katiporino na kung saan mga kapatid ay lumalaban sa mga Katolikong mga pare at Katolikong reliyon nung dumating sa Pilipinas. No choice naman ang mga Pilipino eh. Ang kanilang offer friendship noon sinakop ang buong Pilipinas. Nakita niyo mga kapatid, kayo hindi naman kayo mga taong walang utak at hindi nakakaintindi ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung ayaw nyo magbasa, makinig nila kayo sa awit ni Huey Villame, March 1521, when Magellan landed in Limasawa Island. Sa awit ni Huey Villame, to Christianize them all. Kita mo yan? Walang pagpili. So hindi pa rin sila aabot ng 2,000 years. 1,643 lang hanggang ngayon, 2023. So anong tawag mo dito? Si Kristo pa rin ang nagtayo. Hindi nga umabot doon sa panahon ni Kristo. Sulpot pa rin. Pero ang maganda niyan, malaman niyo kung saan nanggaling ito. Okay, saan po nanggaling ang Romano Katoliko, mga kapatid? Nung una kasi isa lang pangalan nila, Kristiyano. Okay? Yan ang kanilang generic name, Kristiyano, na naging universal kasi pangbubundo na. So, sila ay Catholic Christian. Pero hindi ibig sabihin Catholic Christian, Roman Catholic Christian na. Pakinggan niyo mga kapatid. Ito po yung mapang makita ninyo na nagkaroon po noong July 16, 1554 CE Christian era na tinatag Great Schism. Ibig sabihin split. Okay, split, pagkabahagi. On July 16, 1550, Patriarch of Constantinople Michael Cerularius was excommunicated, starting the Great Schism. So mga itong taong ito, pinatay nila eh. So starting the Great Schism, so mga kapatid, nangyari, nagkaroon ng split. That created the two largest denominations in Christianity. Dapat sana isa lang. Pero ang pinatay ang taong ito, nagkaroon ng split. At alam niyo kapatid, sino nag-split sa Kristyanismo? Dapat isa lang, isang linya lang. Tingnan niyo.
tingnan niyo mga kapatid ha, Roman Catholic ang nakalagay dito. Tingnan niyo mga kapatid, ito yung timeline of church history. Pakinggan niyo po maigit. Ayon po sa Britannica mga kapatid, dapat ito one Holy Catholic Apostolic Church lang. Isa lang po dapat yan. Pero noong 1592, mga kapatid, hanggang 1291, nagkaroon po ng Crusaders, nagkaroon ng schism o kaya split noong 1995. Mga kapatid, at alam nyo nung tawag noon sa nagsulpot na yon, itong pula na yan, sumulpot pataas na yan, Roman Catholic Church. Kaya kung iyong titingnan sa kasaysayan, hindi po protestante ang sulpot. Itong Iglesia Katolika ang sulpot na malaki. Actually, itong mga Lutheran, mga Anglican, Baptist, at Full Catholic, Methodist, at iba pa, hindi naman talaga sila nagprotesta sa Iglesia Katolika eh. Gusto lang nila ng reforma. Kaya nga tinawag sa the Father of Reformation, hindi the Father of Protestantism. Kaya lang ang mga nagreforma, tinawag na rin silang mga protestante na nagprotesta sa Iglesia Katolika. Actually, hindi tawag sa kanila the Reformers. Okay? Now, so itong Iglesia Katolika, hindi na po nagustuhan ng mga membro tulad ng infallibility of the Pope. Ituro ko sa inyo mga kapatid kung kailan po lumabas ang pag-rosaryo, kailan po lumabas mga kapatid yung mga ributong larawan, na dapat kalumot manalangin mapatawad yung kasalanan, magro-rosaryo, bautismo sa mga batang maliliit, wisikan lang ang ulo at iba pa, ay ikay maliligtas na kasama ng mga kapatid yung infallibility of the Pope na ang Pope ay Diyos na hindi nagkakamali o nagkakasala. Kaya nga yan ang kanilang ininda eh. Ituturo ko sa inyo kung kailan nagsilabasan yan. Mabuti pang mga taong ito tumigil na sa kasasabi ng sulpot. Kasi hindi, of course, sa kanya ko titigil. Kita nyo sa 10, isa pa lang maubos na oras natin. Ang lawak ng istorya ito mga kapatid, eh, patakin mo ba naman ilang century na itong iglesia ito matagal na. Totoo naman talaga mga kapatid, isa sa pinakamatandang iglesia sa balat ng lupa, ang ito tinatag na Roman Catholic Church naman talaga. Of course, nauna yan sa mga Baptist at iba pa kasi galing sa kanila, lumabas lang ang mga ito eh. Bakit? Sapagkat sila mga kapatid, hindi na talaga, kumbaga hindi nila masikmura yung doktrinang kanila pong kinamulatan sana'y maganda, ama hindi na po tumama. Ang mga tao naman, di binibigyan ng Biblia. Isinulat ng Biblia, Latin pa, di mabasa ng common people. Noong tinranslate yan ni Martin Luther at iba pang mga nabuksan ang isipan ng mga tao, ito pala yung sabi ng Bible. Kaya ang ginawa naman nitong Iglesia Katolika Romana ay pinagsusunog ang mga Bible, pati yung mga tao na nagbasa ng Bible tatawagin ng mga heresies, mga heretics. Isipin nyo, kung ikaw ang iglesia tinayo ni Kristo, pagpapatayin mo yung mga tao hindi magkatoliko at lumabas sa Romano Catholic, pagpapatayin, susungugin buhay, ipagkain sa mga litigre. Kailan ba naman nagturo ang Kristo ng ganyang klase na pagka hindi mag-Romano Katoliko, pagpapatayin mo? I'm so sorry, very bold lang aking sinasabi, pero sana naman mabuksan niyo kasi. So ito mga kapatid, dapat isa lang ito nung araw eh. Pero ito po ay nag-split. Okay, tuloy natin. So Catholic but not Roman Catholic Church. Ang intindi kasi ng iba, pag sinabing Catholic, Roman Catholic na. No, hindi po. Pakinggan niyo po mabalit. Catholic but not Roman Catholic. Okay? Basahin niyo mapatid ito sa encyclopedia. Ito po ang inyong makita, Catholic but not Roman Catholic Project MUSA News. Alright, ito sinabi. Can I be Catholic but not Roman Catholic? Yan po ang tanong. Independents are of course only one category for non-Roman Catholic. Among scholars, it is and page 16. It will know that there are 22 churches in communion with Rome but not Roman Catholic. Kita niya? Eastern Catholic such as those in the Coptic and Melkite. Ito pa mga kapatid, it includes most of the Catholic in the Western world. A Roman Catholic is a Catholic. Ano daw? Ang Roman Catholic is a Catholic who is a member of the Roman Rite. Pagka ikaw ay nasa Roman Rite, na kaya ay ang Pope, mga kapatid, sa Roman Rite, ang tawag sa Romano Katoliko. Pagka ikaw naman hindi under sa Roman Rite, hindi ka Romano Katoliko. Catholic ka, depende kung anong grupo. Pakinggan niyo kapatid. There are many Catholics in the East who are not Roman Catholic. Ano daw? Napakaraming Katoliko sa East na hindi Romano Katoliko. Yan ang sinasabi ko sa inyo na hindi lahat ng Katoliko Romano Katoliko. Okay? There are many Catholic in the East who are not Roman Catholic such as
Maronites, Catholic, Ukrainian Catholics, Chaldean Catholics, at iba pang Catholics. Mapakita ko sa inyo more than 200 na mga hindi Romano Katoliko pero Catholics ang pangalan ng kanilang grupo. So hindi ibig sabihin pagka-Catholic, mga kapatid, Roman Catholic na. Ito pa, kailan lang ba nag-umpisa, mga kapatid, ang Roman Catholic or ang pangalang Roman Catholic? Yan, isa pa yan sa dapat niyo research. Tingnan nyo, 1870. Ito yung galing, mga kapatid, sa Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crook, page 191. I-search nyo yan para nyo pong makita. In 1870, at the Vatican Council, kailan daw? 1870. At the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed. So, ang name Catholic Church, Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. So, ibig sabihin, pinupropose pala noong 1870. Pero ito ay ni-reject naman. The Bishop assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, mga kapatid, pakinggan nyo ha, ang tawag, mga kapatid, noong 1870, ipinopropose ang pangalan Roman Catholic Church. Hindi tinanggap. So, noong 1870, ito yung napagkaisahan sa assembly ng mga bishops. Anong pangalan? The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan lang po yan? 1870. Yun pa lang ang pangalan ng pagkagamit niyan. Ito pa. The name Roman Catholic came into use officially ang Roman Catholic, unofficially, unoffensively in the Great Britain in the days of Queen Elizabeth. So kung yung kasi hanggang dito sa bandang uli, sa halip na ang gamit ay Roman Catholic noong 1870, tinawag lang nilang the Holy Catholic Apostolic Roman Church. So noong 1870 lang. Hindi yan sa panahon ni Christ. Hindi nga si Christ ang nagpangalan nitong Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi si Apostol Pablo. Hindi. Alam niyo, kapatid, na nalulungkot ako sa mga tao ito. Yung sinabi lang si Pedro ang unang bishop, mabasa mo lang sa kanilang tradisyon, pero wala man lang talagang mabasa sa Biblia kasi Biblia ibinigay ng Diyos. Hindi tradisyon. O sige, isama mo na lang yung tradisyon, pero di pa magkapareho na, isama mong tradisyon. Sana mayroon mo lang mabasa sa Bible na si Pedro unang Santo Papa. Tapos si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Romana. Sana mayroon man lang sanang record na isang versikulo kahit kalahati, 1/4 na lang ng versikulo. Wala eh. Pero doon mo lang yan mabasa sa katolikong tradisyon. Ang ibinigay ng Diyos sa atin, Biblia, salita ng Diyos. Hindi yung tradisyon ng Roman Catholic. So nakita niyo, kapatid, kung kailan lang pa nag-umpisa ang pangalan ito. Ito pa. Galing po sa encyclopedia. When the name Catholic Church o Roman Catholic exists, kailan po ba ang Roman Catholic name nag-exist po? The term Roman Catholic and the Roman Catholic were both used in the 17th and Roman Catholic. So, Roman Catholic o Roman Catholic ay ginagamit lang noong 17th century. Either baliktarin mo siya, 17th century. Okay? Ikalawa, the first known use of Catholic was hindi Roman Catholic kapatid, kundi Catholic lang. The first use of Catholic was by the Church Father Saint Ignatius of Antioch in his letter to the Ismenia noong 110. So ito yung kiniklaim ng pare, na ang Catholic daw ay nag-umpisa pa noong 110. Sino daw nag-umpisa? Saint Ignatius. Alam niyo kapatid, ako ulit-ulit, wala akong problema sa pangalang Catholic. Pero kung i-claim na yan na sila yung Roman Catholic, ay malaking debate mangyayari dyan. Hindi tama yan. Wala pang Roman Catholic noong 110 AD. Mayroong tinawag na Catholic, ang ibig sabihin, ang pangalang Catholic or meaning universal ay ginamit una ni Saint Ignatius. Kailan? Noong 110 sa Antioch. Anong ibig sabihin ng Catholic? Universal. Pero hindi ibig sabihin Roman Catholic. Binasa ko na sa inyo yan kanina. Okay. I hope naintindihan yan. Actually, the term Roman Catholic did not exist until 16th century. So, ito pong Roman Catholic, mga kapatid, na ngalan, hindi po yan nag-exist noon pa sa panahon ng Apostoles, liban lamang noong 16th century. Di ang layo, mga kapatid, ng 100th century o 1 century sa 16th century. That is 15,000 years o 1,500 years. Distansya buhat sa mga apostoles.
Actually, the term Roman Catholic hindi po nag-exist, liban lang noong umpisa, 16th century. Kaya paano mo masabi, ikaw ang taong nagsasabi na pagka hindi nakakunik doon sa Panginoon ni Kristo ay sulpot, paano mo ngayon i-kulik ng sarili mo? Ito lang assignment bigay ko sa iyo. Basahin mo na ako kahit isang versikulo lang sa Biblia na sinabi ni Kristo, ako ang nagtayo sa Iglesia Katolika Romana o Holy Catholic Apostolic Church. O kung wala man si Kristo, mga apostolis pala, mga disipulo, kasi mahalagang punto yan eh. Isipin mo, pagtayo ng iglesia, walang record. Si Pedro ang una Santo Papa, walang record. Bigyan mo ako ng dalawang record na yan. Kahit ang isang versikulo lang. Na si Pedro unang Santo Papa. Isipin niyo, magtakin niyo si Pedro Santo Papa 30 AD habang si Kristo pinako sa cross 33. Nakaupo ng Santo Papa si Pedro sa Vatican City of Rome habang si Kristo pinapako sa cross. Hindi niyo naintindihan ang history. Ito, Roman Catholicism definition, belief, history, and facts of Britannicus. Britannica Autolia, the Roman Catholicism is the largest of the three major branches of Christianity. Ito talagang pinakamalawak. Thus, all Roman Catholics are Christians. So, ang lahat ng Roman Catholic, Christian na tawag. But not all Christians are Roman Catholic. Naintindihan po ninyo? Hindi po lahat ng Christian ay Roman Catholic. Of the estimated 2.3 billion Christians in the world, about 1.3 billion of them are Roman Catholics. Bakit ganito kadaming Romano Katoliko? Kasi sila ang imperial state religion eh. Tapos sinakop ang mga bansa, isa na dito mga kapatid na nag-experience ng bangis ng Roman Catholic. Ay ang bansang Pilipinas. Alam naman ninyo yan eh. Ito, si Pedro daw ang pinakaunang Santo Papa. Traditionally. Sana itong tradisyon na ito, mayroon malang nabanggit sa Biblia kahit minsan man lang. Pero mga kapatid, saan po ito? Among the Roman Catholic tradition lamang. Pasensya na po kayo mga kapatid, binabasa ko lang po ang Encyclopedia Britannica. Peter traditionally considered the first pope among these 82 have been proclaimed saints and have anti-popes or rival claimants on the papal throne who were appointed or elected oppositions to the legitimate pope. So ito daw si Pedro, yan o, yung may korona sa ulo na yan, at nakupo sa tronong ganyan, yan daw yung first pope. Ewan ko kung paano na nangyayari ang buhay yan. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Makita po nyo ito sa Encyclopedia Britannica, tingnan po nyo, chronology list of popes. Isipin nyo mga kapatid, sino itong una? Peter, sa Latin pa, ay Petrus. So, kailan daw siya naging pope? Noong 30 AD. Pontificate. Kailan na siya naging pope? Pontificate hanggang 33. Naging pope siya ulit noong 64 hanggang 68. Sino ito? Born Jewish. Kita niyo mga kapatid. Ang isang Hudyo naging pope. First Pope Apostle of Jesus according to Catholic tradition. Kita niyo, Catholic traditions na naman. He received the keys of the kingdom of heaven, Matthew 16, 18 to 21. Yan ang kanilang pagkaakit. Pero isipin niyo mga kapatid, siya ba naman sa edad na 29, nagiging Santo Papa na siya? Sa edad na 29, yung year 30, siya po'y umupong trono na Santo Papa. Isipin niyo mga kapatid yung bagay yan. Itong karugtong nila, ang presente ngayon, itong si Pope Francis. Tingnan niyo mga kapatid. Si Kristo po ay Jesus died therefore on Friday, April 3, AD 33. Alas 3 ng hapon. So ito pinakita ko sa inyo ha. Tingnan niyo mga kapatid kung si Kristo ba talaga nagtayo ng iglesyang ito. Si Pedro naging Santo Papa noong 30 AD. Okay? Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan natin. 30 AD, siya mga kapatid ay Santo Papa na pala. Dito na siya, Santo Papa na. Habang noong 33 AD, sinabi ni Kristo, go ye therefore and teach all nations. Ito pala yung panahon na sinabi na may humayo kayo at mangaral kayo. Ibig sabihin pala nito, habang sinasabi ni Kristo to, 33 years na din siya, na pala siya mga kapatid, in advance, Santo Papa na. Tama yan? Nauna pa si Pedro mga kapatid, naging Santo Papa bago nabitawan ni Kristo ang salita ito. Pambira. Si Pedro, Santo Papa na noong 30 AD, habang si Kristo pinako sa cross 33 AD, anong tulong na ginawa nitong Santo Papa ito nang ang Kristo huwag mapako sa cross? Well, in fact, si Kristo na pinako sa cross, siya pang nagsabi kay Pedro, lumayo ka, Satanas. Yan mga kapatid ang napakahirap na sinabi sa atin ng kasulatan. Kaya ang sinabi nitong tao ito, not founded by Christ 2,000 years ago, dapat
siya ay naitaguyod at naitayo. Sa 2,000 years na yan, hindi nga abot ang Iglesia Katolika eh. Tapos mali-mali pang mga claim. Si Pedro, 30 AD, Pope na. Si Cristo, 33 AD, pinako pa sa cross. So ito palang Santo Papang ito na si Pedro, sinungaling. Pinagkailapan niya ang Kristo niya 3 bisis. Kanya? Tapos ito palang si Pedro na pinako sa cross patiwarik, ang Santo Papa pala patiwarik nung pinatay. Ang tawag po niyan, use your common sense. Ganun lang po naman kasimple yan. Kung gaano ba katotoo yan, okay na po bahala niyan mag-isip, mga kaibigan. So not founded by Jesus Christ. I myself, I would say hindi talaga. Isipin niyo ang Kristo sa Sabado kung magsimba. Ang Iglesia Katolika, Linggo. Sinabi ni Kristo, tuparin ang araw, ang kautusan ng Diyos. Kanila naman, binago ang kautusan ng Diyos. Ang Hudyo na Kristo, hindi kumakain ng baboy, sila kumakain. Napakalayo, mga kapatid. Napakalayo. Kaya napakadali siya kanilang mag-claim. Kaya tanungin mo, saan yan sa Bible? Wala. Saan mabasa? Dito sa aming tradisyon. Kahit satanismo naman, may sariling tradisyon eh. Kahit mga Mormon, Pentecostal, may tradisyon kanila. Pero, dapat, i-fit in mo sa Biblia kung tama, i-check mo rin. Hindi ko mo na may mabasa kang tradisyon na word sa Bible, kayo na yung may tradisyon yun. Ito, sabi niya, 2 Thessalonians 2:15, therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or by epistle. So dito sila kumakapit sa salitang tradisyon. Kapatid, tandaan ninyo ha, this is apostolic tradition na sinasabi nila. Hindi Roman Catholic tradition. Ang mga nitibong manubo sa Bukidnon, may tradition din sila. Ang mga Muslim, may tradition din sila. Di ko mo may nabasa kang tradition, tama na lang. Kasi kung tradisyon na word ang ating pag-uusapan, sa Marcos 16, sabi ni Kristo, inyong sinusunod ang inyong tradisyon, nilabag naman ninyong kautusan ng Diyos. Hindi naman pala tinatanggap din ni Kristo ang lahat ng tradisyon. May tradisyon na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kung tradisyon ang term, ang ating gagamitin. Kaya hindi ibig sabihin kung may word na tradisyon, kayo na yan na may tradisyon. Mali. Ito, i-check natin ha, i-check natin. Strong Hebrew and Greek dictionaries. Galing sa Hebrew at saka Greek, since ang 2 Thessalonians 2:15 ay New Testament yan, Greek natin, i-check. Ano ang ibig sabihin ng salitang tradisyon? Ito mga kapatid, sa Strong Hebrew Greek Dictionaries, ang number po niya ay 63862. Anong meaning ng salitang tradisyon? Pakinggan niyo mga kapatid. Ang meaning ng tradisyon sa salitang Grego ay paradoses. Anong ibig sabihin ng paradoses o tradisyon? Pareho ba ito sa Roman Catholic tradition? Pakinggan niyo. Transmission that is concretely a precept specifically. Pakinggan niyo mga kapatid, is specifically the Jewish traditional law. So ano daw sabi ng Greek and Hebrew dictionary? Ang tradisyon na tinutukoy dito, the Jewish traditional law, hindi Romano-Katoliko. Kayo, angkin-laki ng angkin. Tapos tinuturo pa ninyo sa tao, mali-mali naman. So ano palang tradisyon dito? You know, specifically, the Jewish traditional law. Yun pala yung sinasabi nila ni Apostol Pablo, hindi Romano-Katolikong tradisyon eh. Pamihira kayo mga tao kaya. Sana naman kayo ayos-ayusin ninyo magturo sa mga tao. Tagal na nga nating mga Pilipinong dinaya ng mga Katolikong mga pare. Hanggang ngayon ba naman kayo pang dudugtong sa trabaho nilang ginawa nung una? Sana po, mga kapatid, magturo tayo ng maayos at saka tama. Yan po yung tradisyon na tinutukoy, the Jewish traditional law, hindi Roman Catholic tradition. Ito yung tradisyon na ginawa ng Iglesia Katolika. St. Catholic Church, Centennial May 21, 1995. Marahil ang pinakamatapang na bagay, ang pinakamapanghimagsik na pagbabago na ginawa ng Iglesia, kailanman ay nangyari noong unang siglo, ang banal na araw, ang Sabat. Sabat ay binago mula Sabado hanggang Linggo. Hindi mula sa anumang mga tagubilin ng kasulatan o nakatala sa mga kasulatan, kundi mula sa palagay ng Iglesia sa sarili nitong kapangyarihan. Kita nyo, anong ginawa tuloy nito mga taong ito? Dapat sumunod sa Diyos. Kung tradisyon man pag-usapan, ipinalitan pa ang Sabado tungo sa araw ng Linggo. Yan ang nangyayari ngayon.
Converse Catechism of the Catholic Doctrine. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Ito yung deklarasyon ng Iglesia Katolika Romana, mga kapatid, ha? Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ipinalit nila. Ito, Catholic Encyclopedia, Volume 4, pahina 153. Ang Iglesia, pagkatapos palitan ng araw ng pahinga mula sa Sabado ng mga Hudyo, ano daw ginawa daw sa Sabado, mga kapatid? Pinalitan. O ikatlong araw ng Sanlinggo o unang araw, okay, ay ginawa ang ikatlong utos na tumutukoy sa linggo na siyang araw na kailangan ang ingatang banal, araw ng Panginoon. So mga kapatid, ang kautosan ng Diyos dapat sa ng Sabado, ginawa niyang linggo. Natupad ba ito? Totoo ba ito? Pinakita ko na sa inyo, kayo mismo nakakakita naman yan, hindi tayo magpabulag-bulagan, mga kapatid, ha? Ito, Iglesia Katolika Romana, ito, mga kapatid, sa amin sa Dako ng Puerto Princesa. Pagpasok mo dito sa kanan, meron silang 10 Commandments. At kung ating palakihan, ito yung 10 Commandments na nagpa-picture din ako sa San Jose Church ng Catholic. Ayan o, nakalagay yung tatlong utos nila, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Palakihan natin. Yan o, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Balikan natin yung librong binasa natin. Encyclopedia, ang Catholic Encyclopedia, ang Iglesia pagkatapos palitan ng araw ng paminga mula sa Sabado ng mga Hudyo o ikapitong araw ng Sanlinggo sa unang araw, Sunday na, ginawa ng Sunday, ay ginawa ang ikatlong utos na tumukoy sa linggo. Sa ano daw? Ang Sabat sana pang-apat, ginawang ikatlo. Ating bilangin kung pangatlo nga pa naman ito. 1, 2, 3. Tama ka naman. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Yan ang sinabi ko mismo kay Talibong at mismo sa pare. Anong bersikulo mabasa sa Biblia na mangilin ka? Itong mga words na to. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Anong bersikulo yan sa Bible? Na may 10 utos ha? Kasi 10 utos yan eh. O, halimbawa, sa Exodus Kapitulo 20, narito ang 10 utos. Deuteronomy Kapitulo 14, ito yung 10 utos. O 4. Ngayon mga kapatid, since meron 10 commandments ang Catholic na ganito, anong chapter yan mabasa? Na magkasunod-sunod. Ito. 1, 2, 3 hanggang 10. Saang chapter yan? Anong book din sa Biblia? Mabasa. Particularly, itong ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Anong bersikulo yan? Tulad ni Talibong, tumulong na kayo. Tapos kayo pang may ganang magsabing mga sungkot. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Wala sa Bible yan. Magkapigtas-pigtas na lang inyong mga ugat. At ang daliri inyo, katatap dyan sa inyong mga labi, magbubukas ng mga talata sa Biblia, maubos na lalawan nyo, hindi nyo makita yan. Bakit? Wala sa Bible yan eh. Ginawa na lang nila yan at ininagdag na lang nila yan, pero wala sa kasulatan. The Catholic Church claimed that the change Saturday, Sabbath to Sunday was her act. Gawa niya yan. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Ang mga Catholic defender naman, ay hindi yan totoo. Sila nga mismo nagmamalaki at mismo sa katisismo, mabasa yan, tapos sasabihin mo hindi totoo. Sino ngayon nagsasabi? Itong mga nagsusulat ng librong, sila mismo, mga bishops at iba pa. Itong mga taong, ultimo kung titingnan mo, hindi naman sila manunulat ng librong kasaysayan ng Iglesia Katolika, siya pang tumatanggi. Ito, nakabili ako ng katisismo talagang libro. Ito, ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paggalang ay pinalitan ng linggo na nagpapaalala ng bagong paggalang. Pinalitan ng linggo. Pero wala sa Biblia. Sabi ni Cardinal Gibbons, maaari mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis at hindi ka makakasumpong ng isang linya na bibigay karapatan sa pagpapabanal ng araw ng linggo. Mga kapatid, ang binabanal ng Diyos, ang ikapitong araw, ang linggo dito, unang araw yan. Sana mga kapatid ay malinaw po sa inyo yan. I-share po ninyo, ito pong atin po pinag-aralan ngayon mga kapatid ko at mga kaibigan.